yung nakasulat sa law. Sabi ni Jesus, love your God with all your heart, with all your soul, with all your strength. And love your neighbor. So ang tanong niya, sino ba ang neighbor ko? Who is my neighbor? So sinagot ni Lord sa kwentong ito. Ibig sabihin, yung kwento ni Jesus na sa parable patungkol doon sa tanong ng tao. Yun ang setting, no? At yung story, yun nga, yung tatlo na kung saan instead na tutulong yung dalawa, but yung Samaritano na walang connection sa mga Jewish, yun pa ang tumulong at nahabag at naawa doon sa tao, no? At yun ang tunay na neighbor. So sinagot ni Lord yung tanong nung isang tao, no? So makita natin yung setting niya, may story, then spiritual lesson na dapat pala hindi tayo magtatanong kung sino yung neighbor ko. Instead, ako ba ay neighbor doon sa tao na nangailangan ng tulong? Ako ba ay tumutulong sa kanila? So yun yung spiritual lesson na makuha natin doon. Gaya nung Samaritano na hindi niya na, hindi ko naman ano itong Jewish na to kasi Samaritano ako, wala akong pakialam doon. Pero tinulungan niya. Ibig sabihin, neighbor siya doon sa tao na yon dahil nakabag siya, tinulungan niya. So ganun din tayo. Pag may nangailangan ng tulong, huwag natin isipin na, hindi ko naman yan kakilala, no? Hindi ko naman yan friend or kapamilya, kaya hindi ko tutulungan. So kahit sino, neighbor tayo, no? Kapwa tayo. Kasi love your neighbor, Mag-ask yourself. Okay? So yan po. So salamat din sa mga inano nyo, mga sinishare. At alam ko po, marami tayong nakuha last time. But of course, mag-change na naman tayo ngayon. Change gear, no? Of course, mag-aralan naman natin yung narratives. At isa ito sa mahalaga din kasi pag tinignan natin itong narrative, so yung topic po natin sa gabing ito, interpreting narratives. Okay, so manalangin po tayo. Heavenly Father, salamat muli sa gabing ito na muli mo kaming pinagtipon through online. Salamat Lord sa bawat isa na nandoon yung kalang kauhawan sa iyong mga salita. Nandoon yung kalang sakripisyo Lord sa pagbibigay ng oras, ng kanilang lakas Panginoon para sa gawain mo Lord. Lord, I pray, pagpalain mo ang bawat isa. Lord, yung mga naapektuhan, Lord, ng bagyo last time, Panginoon, dalangin po namin na makarecover sila, ma-restore sila, Panginoon, at i-provide mo, Lord, ang mga needs nila. Lord, I pray sa gabing ito sa iyong mga salita na samahan mo kami, Banal na Espiritu, na ikaw po yung manguna sa amin, mangusap sa amin, at maipaliwanag sa amin yung kalaliman ng iyong mga salita. Salamat, Banal na Espiritu, buksan mo, Lord, yung aming spiritual eyes, ears, yung puso namin, Panginoon, na makuha po namin yung aming pag-aralan sa gabing ito. At salamat sa bawat isa, pagpalain mo, Lord, ang iyong mga salita sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan po, okay. So, yun ang topic natin sa gabing ito, interpreting narratives. So ano po yung narratives? Sa Tagalog is salaysay, no? So iba yung kwento is story. So yung narrative is salaysay. Kaya pag history, kasaysayan, no? Sa Tagalog. So mahalaga itong narratives. Bakit po? Dahil pag tinignan natin yung ating Biblia, sabi po dito, unang-una i-define natin kung ano yung narrative. What is meant by narrative? So yung narrative is a portion of the scripture. We are referring primarily to the historical portion. Kasi po maraming, pag dinivide mo yung Bible natin, may history, may major prophet, minor prophet, then mayroong epistle ni Apostle Paul, may gospel. So itong narrative ay mahalaga ito dahil sabi dito, itong historical portion ng ating Biblia, approximately 35% of the Bible is narrative. So out of 100% sa Bible natin, 35% narrative. Amen? So, ano ba itong narrative? Ito yung mga salaysay, mga sabihin natin yung history record sa ating Biblia from the Old Testament maging sa New Testament. Okay? So, yan po, no? At pag-aralan natin sa gabing ito. Kasi pag nagbasa tayo, marami-rami kasi yung mga salaysay, no, sa ating Biblia. At ano po yung mga part dito? So, ibigay ko sa inyo example. Ano ba yung mga narrative ng mga books sa Bible? Sige nga, makapagbigay po, kung maalala nyo, ano ba yung kahit isa lang na book sa Bible na masabi nyo salaysay ito, history ito. Example, sa books, mayroon tayong Old and New Testament, di ba? Sa Old Testament kaya o sa New Testament? Meron kayong malala na pag binasa ko itong book na ito, para mga salaysay ito ng mga ating mga ninuno, no? Yung mga example, biblical example, mga karakter sa ating Biblia. So isang book po, example, ano po yung isang book na masabi nyo na ito ay narrative?
Genesis po. Yes, Genesis. Exodus po. Tama po. Sa Brother Mike, sa Anisita, yun. Genesis, Exodus, pag binasa mo yun, mga halos, di ba, makita nyo story from creation, history, creation, buhay nila, Abraham, Isaac, Jacob, Joseph. So ano po, Numbers, si Talisa, po. So Genesis, Exodus, Numbers, ano pa? Leviticus. Yes, Leviticus. Tama po. Deuteronomy. Yes. Deuteronomy. Actually, yung 5, di ba, yung 5 Pentateuch? Acts. Yes. Tama po. So, tama po, Book of Acts. So, actually, yung 5, yung Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, yung Pentateuch, all are narratives. No? So, naano na po natin. Ibig sabihin, sa 5 pa lang yan, narratives na yan, ang haba niyan. Ang kwento niyan. So, Book of Genesis. So, ano po siya? Narrative. Kaya, kailangan natin pag-aralan paano ito interpret. So, yung sinabi rin ni Brother Joel na Book of Acts, tama po. History naman ito ng early church, no? Itong mga apostle, yung paano nabuo yung church. At mayroon pa po. Mga epistle? Yung epistle kay kay Paul. So ibang yun. Epistle po yun na part. So letters. Si Ruth. Tama. Yan. Brother Joel, Kings. yung Revelation kasi is ano po yun, Apocalypse, no? So part siya sa hindi siya under sa narratives, no? Okay. So yun, so mga prophecy po siya. Yung Revelation, ano banggit ni Brother Joel. So yun, Ruth, tama, Star Bogain. Ruth, Joshua, no? Joshua, Judges, Ruth, then yung 1 Samuel, 2 Samuel, 1 King, 2 King, 2 Kings, yes, 2 Chronicle. Pag binasa mo yan, mga historian, di ba? May mga war, may labanan, then sino namumuno. So, mga narratives yan. Kaya pag binasa mo, mahaba-haba, no? So, so mahaba-haba siya. At hindi lang yon, Isra, Nehemiah, Esther, then pag sa prophet naman, Isaiah, Jeremiah. So, yung gospel, 4 gospels. Di ba nabasa natin yung Matthew, Mark, Luke dyan? So, istorya yan sa buhay ni Jesus, no? At yung life and the birth, the death, and resurrection of Jesus, nasa 4 gospels, no? Of course, yung Book of Acts. So, yun po ay narrative. Okay, so nakita na natin, napakarami pala. So 35% ng ating Bible is narrative. So of course, may poetry, may prophets, no? So ito yung pag-aralan natin ngayon sa gabing ito. So sabi dito, yung narrative is a vital part of the Word of God, no? So ayan po. So yan, tama, Brother Mike. Next. Sabi dito, the word narrative is preferred over the term story. So pag sinabing, Pastor, ano ba, story or narrative? So narrative siya. Bakit po? Yung narrative, salaysay, di ba sa Tagalog? Salaysay. Ibig sabihin, kwento ito ng totoong nangyari or event sa Biblia. Pag sinabi mo kasing story or kwento, pwede kasi ito maging sabihin nating gawa-gawa or fictional. Yun, nakalagay po dyan. Fictional. Ibig sabihin, hindi siya nakabase sa katotohanan, no? Parang sa atin, magkwento ka lang, may mga kwento tayong natutunan sa ating mga magulang or sa maninuno natin, maraming mga kwento na mga story lang siya to entertain, to inform. Pero po itong pag-aralan natin ay totoong mga pangyayari sa ating Biblia or historical records. So, kaya mahalaga na pag binasa natin as a believer, paniwalaan natin, no? Kasi nga sa mga tao pag binasa nila, alam mo, pag bumasa ka ng istorya na sabihin mo, parang hindi naman ito kapanipaniwala, no? Pag sinabing nagpakain ang Panginoong Hesus ng 5,000 people, miracle na kasi yun eh. Ibig sabihin, kung wala kang faith, mahirap paniwalaan, no? Pero para sa atin, dahil sinabi ng Biblia na ito ay historical record, paniwalaan natin. Kaya mahalaga siya bilang reader, interpreter, no? So, sabi dito, hindi siya fictional, yung narrative is totoong kasaysayan or salaysay ng mga Bible writers under the influence of the Holy Spirit. Ibig sabihin, sa inspiration ng Banal na Espiritu, sinulat nila ito. Ibig sabihin, totoo. So, totoo ito ang mga nakasulat dyan. Okay, so, kaya para sa ating believers, huwag tayo mag-doubt na talaga bang si Jonah ay kinain ng isda? Di ba? Para sa mga atheist, sa mga rationalist, sabihin nila, kwento lang yan. Ano yan? Mga symbolic lang yan.
Pero pag sinabi kasi ng Bible na literal, usually ang narrative is literal, no? Of course, may symbolic part, pero halos siya narrative na ang narrative is literal, no? Kaya pag tingnan mo history, hindi siya parang kwento lang sa atin na kailangan mo interpret as symbolic, but totoong nangyayari po 'yan sa ating Biblia, no? Sa history ng ating Bible, no? So sabi dito, hindi siya story but narrative. Okay. So next. So one of the primary faith confession of both. So pag sinabing Christianity, tayo po yung Christians, and Judaism, of course yung mga Jewish, no, yung kanilang religion, is that God has chosen to reveal Himself in extraordinary ways. So ibig sabihin pala, pag nagbasa tayo ng mga historical records, hindi lang para inform tayo. Ang ganda naman ng kwento ni Moses, tumawid sila sa dagat, at tinulungan sila ng Panginoon. Parang ganun lang, parang alam mo lang na may story na ganun sa Bible. Pero po, titingnan natin palagi, pag nagbasa tayo ng mga ganun, may purpose palagi si Lord. And si Lord palagi dyan ang inaitaas, no? Kahit anong istorya, siya yung hero dyan. So, kaya titingnan natin habang nagbabasa tayo, ano kaya yung gusto iparating ni Lord dito? Ano kaya yung purpose niya? Bakit nangyari itong isang event na ito, no? So, yung encounter ng Panginoon sa tao, no? May extraordinary ito or sabihin nating miracle ito, basta't gawa ito ng Panginoon, siya palagi ang maitaas, no? So to glorify His name and to fulfill yung purpose niya. Kaya pag tiningnan mo yung narrative, hindi lang siya parang yung isang istorya doon na. Pero yung istorya na yung part lang yan sa kabuuan. So ano natin palagi na yung story ni Abraham, story ni David, story ni Jonah, history ni Jonah is a part lang yan sa kabuuang istorya sa buong narrative ng ating Bible na gusto iparating ng Panginoon. Of course, yung goal niya, mamaya mapag-aralan po natin kung bakit. At sabi dito, yung ordinary events, kahit yung circumstances, ginagamit yan ni Lord using the extraordinary way, no? So, sabi dito, one of those extraordinary encounters with God within the ordinary human history, tayo po yun, no? So of course, yung Panginoon naghahayag sa atin through sa mga event, no, sa mga pangyari, sa mga kwento ng nangyayari sa ating Bible, no, sa mga man of God na ginamit niya or sa Israel na kanyang mapinili, no, na covenant people of God. Mayroong ipaparating ang Panginoon. So mamaya po tingnan natin na mayroong significant palagi sa history na ating nababasa, na hindi lang pala ito tungkol kay Abraham, hindi lang pala ito tungkol kay David, may more than pa dito, no? So titingnan natin na it's always yung purpose ng Panginoon, to glorify His name and to fulfill yung purpose niya sa tao. So tingnan natin palagi, so ganun yung isip natin, kaya pala yung mga history sa ating dito sa ating sabihin nating circular sa world. Marami tayong kwento na side. Letter A, narratives are recorded of significant historical events. So may mga significant ito mga binabasa natin. Hindi lang basta-basta siya story, no, or salaysay sa ating Bible or kasaysayan, but mayroon siyang significant na gusto iparating ang Panginoon. Kasi si Lord ang nagbigay ng inspiration sa mga writers, no? Yung mga sumulat, yung sinabi nyo kanina sa Pentateuch, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, si Moses ang sumulat. So ibig sabihin, yung Holy Spirit may binigay sa kanya na mga words na significant itong salaysay na ito. So ito includes ano yung kasama dito sa salaysay. Number 1, significant world events. So pag tingnan natin, example, creation, no? So, di ba, binasa natin from the first day hanggang seventh day. Binasa mo yung buong history ng creation, kung paano nilikha yung mundo, paano nilikha yung tao. So, significant yun. Dahil pag tinignan mo yung creation, ano yung purpose ni Lord? Bakit ikwento pa yun sa atin, no? Kailangan bang malaman pa natin yun? Of course, dahil
sino nag-create sa atin? Paano niya tayo create? So doon natin makikilala yung Diyos. Inihayag niya kung gaano siya makapangyarihan, na siya lahat ang naglikha, no? Sa creation pa lang. So yung history na yon may deeper meaning na kung saan si Lord ang nakikita natin, that is the creator. Siya yung lumikha sa atin. So bilang mga tao, mamangha tayo sa Kanya na, Lord, ikaw yung nag-create sa amin, ikaw yung lumikha sa amin. God at powerful God, no? So sa flood, 'di ba, yung kwento kay Noah. So pag may deeper meaning doon, pag tingnan natin, hindi lang siya basta historical records, at nabanggit nga yan ni Jesus, no, sa kanyang sa gospel, na just like the days of Noah. Ibig sabihin, yung kwento na yon may significant yun. Mamaya pag-aralan po natin ano yung bakit may mga kwento sa Bible, no? Bakit may hindi kwento, may salaysay pala. Okay, sa ating Bible. So literacy, world conquest. Halimbawa, yung Babylonia, kinonquest nila yung Israel. So bakit? Ano yung dahilan? Bakit inalaw ni Lord na makonquer yung Israel? So dahil yun sa kanilang kasalanan, no? Sa idolatry or sa kanilang hindi pagsunod sa Panginoon. So inalaw nila yung ibang bansa na ma-capture sila. So hindi lang pala yung labanan ng dalawang bansa, but God is orchestrating, no? Inaalaw niya kasi yun nga, lumihi sila, no? So nagsamba sila sa mga Diyos-Diyosan. Hindi sila nakinig sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, okay, bibigay ko pa sila sa ibang bansa, no? So nasakop sila. So hindi sila pinoteksyon ng time na yun. Kasi pag nandiyan yung protection ni Lord, walang makakalapit sa kanila, no? Pero pag inalaw ni Lord yung ibang bansa, naparusahan sila, si Lord yung nag-orchestrate ng lahat. Because He's a sovereign God. So makita natin doon yung galaw ng Panginoon, nandyan siya palagi sa kwento, no? Hindi siya mawala sa historical records. Kaya tingnan natin palagi yung deeper meaning nito. So pag nagbasa tayo ng mga ganito world conquest or events. Then, of course, the birth and life of Christ. So kung mayroong mang pinakamahalagang kwento, salaysay sa ating Biblia na dapat nating pahalagahan, of course, yung kapanganakan nating Panginoong Sus ay celebrate natin ngayon sa Christmas, no? Ang yung buhay ni Kristo mismo. Kaya mabasa natin yan sa 4 Gospels, Matthew, Mark, Luke, John. Kaya mainly narrative po yan, yung 4 na Gospel. So yun po, no? Significant world events, mga pangyayari sa ating Biblia. Okay, next po, significant events in God dealings with His people. So mayroon namang mga mahalagang event, no? Ng mga pangyayari sa ating Biblia. Una, the fall of man, yung pagbagsak ng tao sa kasalanan. So kwento po yun. Kasi actually, pag tinignan mo yung fall of man, bakit ikikwento pa ito sa atin? Dahil kung wala ito, yung pagbagsak ng tao, nung nagkasala ang tao, wala ring redemption na story. Yung paano tubusin, bakit tubusin tayo. So, konektado siya. So, ibig sabihin, kabuuan yung ating tinitingnan. Hindi lang yung part doon sa Genesis na pumagsak yung tao. Dahil kabuuan itong titingnan natin. Kasi part lang ito na kwento na salaysay, no? But yung tingnan natin yung kabuuan. Kung ano yung purpose ni Lord, bakit tayo ni-redeem, kasi dahil nga bumagsak yung tao no nag-fall. So pangalawa, establishing of covenants. Marami pong covenant yung Panginoon, lalo na sa Israelita, no, sa bayan ng Israel, covenant people. Meron siyang Abrahamic covenant, Noahic covenant, Davidic covenant, at marami pa, no, sa ating Bible. So nag-establish siya ng mga covenants. Then the Exodus, alam po natin kwento na Exodus, yung sila Moses at yung mga Israelita, no, kung paano sila dinliber ng Panginoon sa 10 salot, then tumawid sila ng Red Sea, nahati yung dagat, nakatawid sila papunta sa disyerto, then patuloy yung kwento kung gaano sila inalagaan, proteksyonan ng Panginoon. Pag makita natin palagi, halimbawa ito Exodus, sabihin natin, grabe sila Moses, no, ang galing nila, pati yung mga Israel, nakayanan nilang makatakas sa Ehipto. Pero pag tingnan natin, si Lord pa rin ang maitaas doon dahil siya naman gumawa actually ng lahat ng yon. Sila ay sumunod lang actually. Pag wala si Lord doon, wala din yung redemption sa kanila or yung sinabi nating Exodus, no? Kaya palaging si Lord ang naging sentro sa usapin o sa salaysay, no? Kung paano yung pinakita kasi ni Lord dito yung kanyang sovereignty, yung kanyang absolute power.
para makita ng mga Ehipto na may Diyos sila na makapangyarihan. Hindi lang basta-basta pala itong Diyos nila. All-powerful. No? Kayang hatiin yung dagat. Kahit niyang nature, pwede niyang baguhin, no? Pakialaman. Dahil siya yung nag-create nito eh. So, may kita nila. Nag-glorify ang Panginoon sa nangyaring sa Exodus. Then, history of Israel. Marami po, no? Mahaba yung history ng Israel sa panahon nila Joshua, nila King David. Of course, mahaba yung story, no? Sa Israel. So, more on, sa Old Testament, pagtingnan natin, more on sa bayan ng Israel, no? Ang mga istorya, yung history or kasaysayan. Then, birth of the church. So, yung sinabi ko kanina, yung Book of Acts, nabanggit ni Brother Joel, no? Na yung Book of Acts is also a narrative. So, kung paano nabuo yung nagsimula ang church na tayo ngayon, tinawag na church. Hindi tayo Israel, of course, tayo ay spiritual Israel. So, church tayo ngayon, paano nabuo, anong nangyari. So, Book of Acts is a narrative. Okay. Then, number 3, significant events in the life of key individuals. So, kanina po, world events. Then, pangalawa, yung mga events na nangyari, no? Significant events. Then, ito naman ay sa mga individuals naman ito. So, kanina, nation, ngayon naman is individual. So, sino po ito? Yung mga tao dito na involved? Si Adan and Eve, no? Si Noah. So, kilala po natin. So, kaya mahalaga yung mga salaysay sa kanila dahil mga significant ito, no? Noah, Abraham, Jacob, Joseph. So, hindi natin isa-isahin yung kwento nila kasi alam ko po, narinig niyo yung mga kwento. Pero pag gamitin natin yung mga principle, mamaya, so malaman natin, mahalaga pala yung mga kwento nila para sa atin. Kasi pwede naman sabihin, Pastor, tapos naman siya, kaya nga history na siya, kumbaga historical records. Kaya may mga, alam mo kahit may mga Christian, nasabi nila, sa New Testament na lang kami magbasa. Bakit? Dahil ito yung amin eh. So tama naman siya na dito naman yung direct natin. Pero actually itong old, hindi mabuo yung new kung wala itong Old Testament, yung mga history ng ating mga ninuno, no? Yung biblical characters na kung saan ito po, si Adan and Eve, Noah, Abraham, Jacob, Joseph. Then, sino po? Next is Moses, yan. Si David, King David, Elijah, Jesus, Paul. So, yung narrative is mahalaga din ito na events kasi mismong individual, no, na nangungusap ang Panginoon sa kanilang mga buhay, sa salaysay ng kanilang mga buhay at makita po natin dito. So mamaya tingnan natin ano ba yung significant doon, bakit yung mga kwento nila Moses, inaano pa sa Biblia, no? Yung kwento ni David. So ito po, no? So narratives of the Bible are records what took place, not necessary what should have taken place. So ibig sabihin, yung mga kwento sa Biblia ay hindi ito na, siguro aksidente nangyari ito. Ito po ay inihayag ng Panginoon, self-revelation of God. Kaya, ibig sabihin, siya yung nag-orchestrate itong mga kwento na ito, itong history na ito, kasaysayan. Bakit nangyari ito? May purpose palagi yung Panginoon. So, looking palagi tayo, pag nagbasa tayo ng isang salaysay, titingnan natin, ano ba yung purpose ni Lord dito? Ano ba yung plano niya dito? Amen? So, mahalaga po yun, nakatulong yan sa atin, sa pag-interpret natin sa mga narratives. So, kasi pag hindi po ganon, pwedeng sabihin natin, nabasa ko na yan, yung kwento ni Abraham, tapos na, ayaw ko nang ulitin. Pero pag alam mo na may deeper meaning doon, na may purpose si Lord, bakit may kwento ng, may kasaysayan about kay Abraham, dahil may makukuha tayo doon na mga mahalagang bagay or mahalagang event doon na kung saan may apply natin sa ating mga buhay. No? So, of course, yung kabuuan na plano ng Panginoon sa history na yon. Okay. At sabi dito, this means that the interpreter, ano ba daw ang ibig sabihin ng yung history, Bible records, na kung saan, nandyan na yan, hindi mo na yan pwede baguhin dahil nangyari siya, historical record, kailangan nating panampalatayahan. Maniwala tayo na ito yung nangyari. Kaya nabanggit ko sa inyo kanina, ang mga rationalist, naturalist, atheist, hindi nila pinaliwaan lahat ng sinabi sa Bible, no? So pero tayo, dahil naniwala tayo na lahat ng nakasulat sa Bible ay all scripture is God-breathed or inspired by God. Kaya hindi pwede magsinungaling ang Holy Spirit, no, sa mga sumusulat sa ating Biblia. Na kung pag sinulat nila yan, nangyari yan, no? Historical records. So sabi dito, this means that the interpreter will be required to make judgment on that which is taking place in the passage based on the other clear teachings of the Bible. So gaya po ng parable, gaya ng figure of speech, symbol na nabanggit na natin
nakaraan na hindi ito pwedeng gawin nating doktrina, no? Nakatulong ito sa pagbuo ng doktrina. Pero yung mga sabihin natin, kasi pwede mong gamitin kasi itong mga salaysay, gawin mo itong doktrina. So, ibig sabihin, i-connect mo pa rin siya sa ibang teaching sa Bible, no? Kasi hindi ganun kadali gumawa lang dahil sa story. Kasi sabi ko nga, yung narrative is just part sa kabuuan ng istorya na gustong iparating ng Panginoon, or sabihin natin, plano or purpose ng Panginoon. At sabi dito, no, sa ating PowerPoint, next po is, narrative are usually incomplete or limited in that they do not contain anyone's full story nor they cover any event in its entirety. So pag tingnan mo yung salaysay ni Abraham, di ba ang haba? Pag tingnan mo, tuloy-tuloy yan kay Isaac, kay Jacob, then mahabang ano yun, salaysay pag binasa mo, kaya tingnan mo yung Genesis, napakahaba niyan ng narrative. Pag tingnan mo siya, hindi mo pwedeng yung kwento ni Abraham, sabihin mo, ito na yung kabuuan ng Biblia. It's just a part, no? Isa lang siya sa bahagi sa buong kwento or sa buong salaysay na nais parating ng Panginoon. For example, yung part ni Abraham na pag-aralan last time, yung inoffer niya yung kanyang anak na si Isaac. So sa salaysay na yung pag hindi mo alam kung ano yung nais parating ng Panginoon na significant doon, na kung saan yun pala ay nag-foreshadow sa pagdating ng kanyang anak, no, si Jesus, the Son of God, na kung saan siya ay mag-sacrifice sa atin, no, mamatay sa cross para sabat sa atin. So itong salaysay about kay Abraham, kay Isaac, yung faith niya sa Panginoon na nag-obey siya, isa lang ito sa part sa kwento about sa redemption ng Panginoon sa sangkatauhan. So, ibig sabihin, itong kwento na ito may connection doon sa pagligtas sa atin. Foreshadowing lang itong mga salaysay na ito. So, yun ang deeper meaning niya, no? Hindi lang, ganito pala si Abraham. So, di ba malala natin kaagad yung salaysay? Si Abraham, in-offer niya yung kanyang anak, si Isaac. So, alam natin yung kwento. Pero pag tingnan natin yung kabuuan, ito pala, pinarating sa atin ng Panginoon upang ma-apply natin yung principle of obedience, of faith sa Panginoon, then may grand purpose pa pala si Lord, which is darating ang kanyang bugtong anak, no? Na kagaya nung nabasa natin sa salaysay ni Abraham. So, always tayo titingin doon sa deeper meaning ng narrative. Then, God has given us enough to lead us to a correct understanding of Him and His purpose for our lives. So, pag tingnan natin yung narrative, ano bang connection nito sa akin, sa salaysay na binasa ko? So, tingnan natin palagi na maaring may gustong iparating si Lord sa salaysay na ating binasa, na kung saan ma-apply natin sa ating mga buhay. Kaya nga, usually, ang mga narratives, pag binasa mo, ang tinatanong kaagad natin, paano ko ba ito makonect sa buhay ko? No? Itong kwento na ito. Ano ba yung meron dito na pwede kong kunin na principle? So sabi dito, narratives do not teach doctrine directly. Nabanggit ko kanina, no? So hindi siya directly, but nakatulong siya sa pagbuo ng doktrina. So, sabi dito, whatever truths that are extracted from them will come into the form of inference or illustration. So, usually, no, sa ating mga binabasa na salaysay, kaya pag nag-preach ka o nag-share, sino ba yung mga nag-preach dito o nag-share, nagtuturo? Ginagamit natin, di ba, yung mga example or illustration ng buhay ni Abraham. Pag sinabi mo ng obedience or faith, kinukuha mo na yung salaysay about kay Abraham, kung gaano siya sumunod sa Panginoon. So nagagamit natin ito bilang illustration o example para sa ating mga tinuturuan or sa atin mismo, sa sarili natin, no? Paano mag-obey sa Panginoon. Yung buhay ni Noah, paano siya namuhay, hindi lang sa kabila ng sa paligid niya ay hindi niwala sa Panginoon, pero siya natiling righteous sa Panginoon, no? Of course, yung kanyang pamilya. Sila na ang naligtas sa time niya. So, ibig sabihin, pwede natin gamitin ito ng mga illustration. So, the fact that narratives teach indirectly does not mean, however, that narratives should be taken lightly. So, ibig sabihin, pang ano lang pala yun, Pastor, yung salaysay, pang illustration. Hindi po. Huwag natin i-take lightly. Kasi sabi nga, pwede siyang gamitin, halimbawa sa atin ngayon bilang modern audience or modern reader, pwede natin siyang gamitin, i-apply natin yung mga principle doon. But hindi natin siya i-take lightly. Kasi pag binasa natin yung 4 Gospels about ito kay Jesus. So, ibig sabihin, kailangan natin bigyan ng halaga, no? Significance, yung binabasa natin na salaysay. So,
Kasi bakit po? Dahil sa sabi ng 2 Timothy 3:16, all scripture is God-breathed. So kahit anong story yan, anong lahat inspired by God. Amen? So, kaya pag may magtanong sa atin, ano ba yung binabasa niyo? Niwala ba kayo dyan? Na talaga bang nangyari yan, yung mga binabasa natin. So dito po, wala po sa ating PowerPoint. In-example ko lang sa inyo para mas maunawaan natin. No? Example natin, yung milagro na ginawa ni Lord o yung miracle no sa John chapter 6, 1 to 14. So alam niyo na po yun, yung miracle na yon. Pinakain ni Lord yung 5,000 na tao. Di ba nabasa po natin sa Gospel of John. At sa ibang gospel din niya, apat kasi yung ating gospel. No? So Mark, Matthew, Mark, Luke, John. So sa Book of John, chapter 6, sabi doon, minultiply ni Lord yung 5 loaves at saka yung 5 tinapay at saka yung 2 isda, no? Napakain niya yung 5,000. Kaya tinatawag siyang miracle, no? So pero kasaysayan siya, nangyari siya, historical record. Pero ito po example ko, no? Kasi sabi daw, for example, no, may magpapaliwanag na hindi siya naniwala kasi sa miracle na kayang gawin niya ni Lord o totoong kwento yan, o totoong kasaysayan niya sa Biblia. For example, no, so hindi po ito, no, hindi ito yung interpretation. Ibig sabihin ko, ito yung maling interpretation dito sa binasa natin. Of course, sa palagay natin, atheist, hindi niniwala sa Bible or hindi niniwala na itong mga kwento, itong mga salaysay dito ay talagang nangyari. So, halimbawa, example nila, yung little boy daw, yung, di ba may bata na dala-dala niya yung tinapay, no? At saka yung isda. Dinala niya doon kay Jesus. At yung bata, then, binigay ng Panginoon doon sa kanyang mga disciple. Senior niya. Ibig sabihin, yung mga 5,000 na tao, of course, hindi lang siya 5,000 na, kasi 5,000 men, sabi ng ating mga Bible scholars, pwedeng 10,000 siya kasi hindi na binilang yung mga babae, mga bata. So yung men lang, so 5,000. So more than. So napakaraming tao yan. At sabi ito po yung maling interpretation. Kaya sabi ko, mahalaga na bigyan natin ng pansin. So itong nag-interpret, hindi siya naniwala sa mga miracle. So ibig sabihin, hindi niya mapaniwalaan na itong 5,000 na pakain ng 5 tinapay at 2 isda lang. Papaano? No? Kasi kung i-apply natin sa ating panahon ngayon, sa modern day, magdala ka ng 5 tinapay at 2 isda, ipakain mo sa, kahit sabihin lang natin 500 katao, kukulangin siya, di ba? So, ibig sabihin, para sa kanila, mahirap ng paniwalaan pag mga extraordinary or sabihin natin miracle, no? Pero para sa ating believer, it's by faith. Kaya pag nagbasa tayo ng Bible, kinakailangan samahan mo ng pananampalataya na kahit ano pang pangyayari yan, nahati man yung dagat, napakain man ni Lord yung 5,000, maniwala ako dyan kasi sinabi mo. Amen? Sinabi ng Holy Spirit doon sa writer. Ibig sabihin, walang imposible sa Panginoon. So, sabi doon, ito yung kwento ng mga, hindi naniwala no, sa narrative sa Bible or sa salaysay sa Bible. Sinare ng bata, no, binigay kay Jesus, then binigay daw sa mga apostol, then itong mga tao na nandoon, ay nakita kasi nila na nahiya sila na bakit tayo, may dala tayong pagkain, hindi natin isi-share. So kinuha nila yung kanilang mga pagkain at sinare nila, kaya nakakain yung 5,000 men. Ibig sabihin, may dala silang mga baon, kaya kinain nila. So yun ang ibig sabihin, yung nag-interpret noon, dahil ayaw niyang maniwala sa miracle, gagawa siya ngayon ng kanyang sariling storya. Amen? Nakuha niyo po. So pwede mo siyang ma-misinterpret yung totoong pangyayari sa ating Biblia dahil hindi naniniwala sa miracle. So tingnan natin, no? Pwede niyang ma-interpret yung totoong historical record na nangyari. So ibig sabihin, para sa atin, ng mga believers, kung ano man sinabi na sa 5 tinapay, sa 2 isda, sa John chapter 6, napakain yung 5,000 men at may sobra pa, maniniwala tayo. Dahil walang imposible sa Panginoon. Kaya niyang gawin yun. Amen? So, pag sinabing miracle, we believe by faith. Yun ang kahalagahan pag nagbasa tayo ng historical record. Dahil extraordinary, kayang gawin ni Lord. So, praise God dahil believers tayo, may pananampalataya tayo. Kaya pag binasa mo, minsan kasi may ano ka sa isip mo,
kaya ba ito gawin? Kaya ba yan mangyari? So may doubt. Pero po hindi. Palitan natin ng faith. Pag nagbasa tayo. Pag sinabi sa salita ng Panginoon na pinakain ni Lord yung 5,000 people or more than pa, kasi di kasama yung women and bata sa bilang, sabi natin 10,000, kayang gawin ng Panginoon. Amen? So maniwala po tayo doon. Then, sabi pa dito, pag naniwala ka sa kwento na yon, paniwalaan mo rin yung ibang kwento na kung saan lumakad si Lord sa tubig, no? Kaya mo rin paniwalaan. Kasi pag hindi mo paniwalaan yung isang kwento na may milagro, hindi mo rin paniwalaan yung ibang kwento na ganun din na may miracle. Kaya para sa atin, believers, pag na-interpret tayo, kasama yung faith mo doon na ito ay totoong nangyari. Dahil walang mahirap gawin ang Panginoon. Amen? So, yan po, no? At isa pang example, so bago po itong sunod natin sa letter A, para mas maano natin, makuha natin na, ganito pala, na kahit mahirap po unawain. Kaya yung iba, ginagawa nilang symbolic. Kasi po, para maiba yung ginawa lang siyang parang figures of speech. Doon naman ang ginamit na interpretation. But it is literal, no? So gusto nilang iwasan yung miracle na yun na ginawa ng Panginoon. Pero para sa atin, pag milagro, yes, Lord, kaya mong gumawa ng milagro. Pag napagaling ka, Lord, sa bulag, kaya mong gawin. Pag nakalakad yung lumpo, kaya mong gawin. Dahil makapangyarihang Diyos. Kaya doon mag-glorify si Lord sa salaysay na yon, no? Then, example pa, pag sinabi sa Numbers 22, no? 28 to 30, na nagsalita yung donkey, di ba yung kay Balaam? Pasabihin mo, nagsasalita, kakaiba yan, no? Sa salaysay. Of course, sa ano po yun, Numbers 22, si Balaam, no? Na talagang nagsalita sa time na yon dahil inalaw ng Panginoon. So, ibig sabihin, wala imposible. Gaya ng kay Jonah, sa Jonah 1:17, nasabi doon na si Jonah ay nasa tiyan ng isda for 3 days. Diba? So, it's a miracle na mabuhay siya. Pero para sa atin, dahil sinabi ng Bible, paniwalaan ko. Amen. Malaga po yun, mga kapatid. Dahil sa panahon natin ngayon, lalo na yung mga rationalist, atheist, pwede kasi nilang baguhin na, ba't naniwala kayo dyan sa, ano lang yan, kwento, no? Ganon ang dating, parang fiction. Pero sa atin, totoong historical records ito. Si Jesus mismo binanggit niya, no? Yung record. Ibig sabihin, totoo po yung mga nangyayari na salaysay sa ating Biblia. So mahalaga po yun dahil unang-una, pag hindi ka naniwala, paano pa yung interpretation mo? No? Pwede mong ibahin yung interpretation para maiwasan mo yung miracle na yun. So para sa atin, pag sinabing literal nangyari po ito. Historical records po ito. Amen? So narrative of the Bible are preserved for us to teach us about how God relates to man. How man is to relate to God and how man can be better, enter into God and fulfill the ultimate purpose of God. So isa ito sa purpose ng salaysay. So hindi lang pala para ma-inform tayo, ma-educate tayo na ito yung kwento, ganito kagaling yung mga leader. But ito pala, tuturuan tayo paano yung tao makarelate sa Diyos at paano yung tao ma-fulfill niya yung ultimate purpose ng Panginoon sa buhay niya. So makita natin sa masalaysay at mamaya po po natin, no, i-detalye natin. Okay. Then so next po, sabi dito biblical narrative. So ito po, pag sinabing biblical narratives, about ito sa salaysay sa Biblia. Of course, marami kasing salaysay sa ating mundo, no? Maraming mga historical events. But dito, sabi dito, tells us about things that happen. So nangyari itong mga bagay, mga salaysay na ito, narratives, but not just any things. Their purpose is, ito po yung purpose, no? So pag nagbasa ka ngayon ng Pentateuch, Genesis, Exodus, Deuteronomy, Numbers, at yung Book of Acts or mga sa Joshua, pag nagbasa ka ng narratives, so ito po tingnan natin palagi. Their purpose is to show, so yung purpose nung binasa natin, is to show that God at work in His creation among His people. So kaya sabi ko, always hero yung Panginoon dito. Pag minala mo siya doon sa salaysay, parang walang kabuluhan yung binasa natin na kwento. Kasi it's about God revealing Himself sa tao, no? Inihayag niya yung kanyang revelasyon sa tao. At sabi dito, the narratives, ito po yung narrative, no, yung salaysay, glorify Him. So nag-glorify, no? Nung nagtigas yung heart ng Pero
talagang pinakita ni Lord yung kanyang absolute power, sovereign power, pinadalhan sila ng 10 salot at talagang give up sila sa bandang huli, no? Pero hinabol pa rin nila, hinati ng Panginoon ang dagat at nakita nila ang kapangyarihan ng Diyos, no? So, ibig sabihin, to show na mayroong Diyos na makapangyarihan na dapat i-worship, no? Dapat i-acknowledge kasi mayroon siyang absolute power, sovereign at kaya niyang baguhin yung nature, yung force of nature. So ganun po si Lord. So nahayag yung kanyang kapangyarihan sa time na yon. So isa yon. Isa pa rin, help us to understand and appreciate Him and give us a picture of His providence and protection. So makita natin kung gaano siya mag-provide sa kanyang mga anak, no? Sa bansang Israel, for example. Then, paano niya pinoteksyonan ang kanyang kapangyarihan ang mga anak niya. So, ma-apply natin yung principle na yon na itong God, itong Diyos na sumama sa kanila sa mga Israelita, kaya din tayong proteksyonan ng ganun, kaya tayong i-provide ng ganun, no? So, makuha natin yung principle doon. Then, sabi pa dito, at the same time, they also provide illustration of many other lessons important to our lives. So, may mga lesson din. Kaya, sabi ko, pwede natin gamitin example or illustration. Halimbawa, yung buhay ni Abraham, buhay ni King David. So, magagamit natin siya bilang example or lesson. So, dito po sa lesson, may makukuha tayo na positive. Halimbawa, sa buhay ng mga Israelita, mayroon tayong positive kasi covenant people of God sila. They worship the true God. So, positive yun ng mga karakter. But yung kanilang worship sa idols, yung kanilang rebellion, disobedience, maging lesson yun sa atin din. Na kahit pala nag-obey ka, pero once nag-disobey ka sa Panginoon, mayroon ding punishment. Pero pag nag-obey ka, mayroong blessing. So, ibig sabihin, yung principle na yon is applicable sa bawat sa atin. No? So, makita natin, no? Kaya sabi doon, lesson. So, ibig sabihin, si David, na sabihin natin one of the greatest king of Israel, no? Sa panahon ng ating Bible history. Pero po, nung nagkasala siya, bumagsak siya, maging lesson yun sa bawat sa atin na hindi tama yung ginawa niya kasi may consequence. Pero naman yung kanyang pagiging warrior, yung kanyang pagiging man after God's own heart, yun ang pwede nating tularan. So, ibig sabihin, mga lesson pwede nating makuha doon. No? So, principle. Then, letter F. So, narratives of the Bible are history, but they are more than history. So, yun na po ang nagsabi ko, no? So, tingnan natin palagi para maging excited tayo magbasa ng ating Biblia. Na hindi lang pala ako nagbasa ngayon ng buhay ni King David. Ito pala ay mayroong pang deeper meaning at kwento pa ito, more than that na kwento. Amen? So, example po natin, halimbawa, yung mga nabasa natin na history. Example ko po, bigyan ko kayo ng isang history na hindi masyado siyang common na kwento, pero sabihin mo, ano lang siya, about salaysay ito. Halimbawa, example, sa buhay ni Ruth, sino pong nakabasa ng Book of Ruth, no? So, ibig sabihin, yung kwento ni Ruth, pag tiningnan mo, so thank you, no? So, kung napakinggan natin yung buhay ni Ruth at nabasa natin. Sabi dito, Ruth is a romantic love story. So, parang pag binasa mo siya, it's a romantic love story. Bakit? Dahil yung love story nila na kung saan, kung paano kumilos ang Panginoon sa buhay ni Ruth. Ang tanong dito, ano ba yung hanggang doon lang ba yung kwento? Kasi sino bang napangasawa ni Ruth? Si Boaz, no? Di ba yung kwento ni Ruth at si Boaz? Sila po ay ni Mary o inasawa ni Boaz si Ruth, and they become parents of Obed. So ibig sabihin, yung kwento nito hindi lang siya about romantic love story ni Ruth at ni Boaz, pero may deeper salaysay na ito, itong narrative na ito. Bakit po? Dahil gusto iparating ng Panginoon na kung saan winwork out ng Panginoon na ma-preserve yung messianic line. So, nabanggit dito, Messiah. Anong kinalaman sa kwento ni Ruth? I-love story yun. Di po ba? So, ito po ang kahalagahan ng salaysay ni Ruth. So, pag i-trace natin siya, sabi dito, si Ruth ay napangasawa niya si Boaz. And they became parents of Obed. So si Obed, hindi masyado natin, hindi kasi famous, no? Hindi palaging nababanggit. So sino ba si Obed? Si Obed ay tatay ni Jesse. No, sino naman si Jesse? Si Jesse
who later became the father of David. So, parang unti-unti nang naano yung salaysay na mahalaga pala si Ruth dahil kung wala si Ruth, doon nanggaling pala si David, doon sa ninuno niya, no? So, si Ruth, si Boaz, ang anak nila si Obed, din si Obed, tatay ni Jesse, din si Jesse, tatay ni David. So, hindi mag-stop doon yung salaysay. Bakit? Dahil pag tinignan mo yung kabuuan na nag-work out ang Panginoon, sabi dito, si David, na kung saan, through the line of David, so ibig sabihin, hindi lang nag-stop kay David, but tuloy-tuloy mo yung genealogy, pag tingnan natin yung Matthew, no? Genealogy ni David, yung line niya, going way to Joseph and Mary. So, sino si Joseph and Mary? Of course, si Mary, the mother of Jesus. So, makita natin, hindi lang pala about ito romantic story ni Ruth and Boaz, but winwork out ni ito ng Panginoon upang ma-preserve yung messianic line ni Jesus na yung greater purpose ng Panginoon na kung saan ipapanganak yung Messiah. So, sa line na yun, pag tinignan mo, bawat tao doon mahalaga. No? So, si Obed lang yan. Hindi naman yan part sa kwento ni Jesus. But, tingnan mo pala, Jesse, David, then hanggang dumating kay Joseph and Mary. So, pagdating kay Joseph and Mary, okay, nakuha na namin ang salaysay, ang kahalagahan doon, significant. Dahil siya yung nanay ni Jesus at stepfather, si Joseph. Galing pala sila sa line of David. So, doon natin nakita na kung saan si Ruth was the great-grandmother of King David. So, pag sinabi kasing David, ano sa amayin natin? Okay, may connection ito kay Jesus. Dahil sinabi doon, he is in the line of David, no? Si Jesus. So, yung Messiah, yun pala, yung grand purpose ng Panginoon, sa kwento na yun, hindi lang pala yung love story nila. No? So, naging part doon, yung bunga noon, na preserve yung messianic line hanggat sa pagdating ni Mary and Joseph, then, pinanganak si Jesus, the Messiah, the Son of God, Christ, the Messiah, the Son of God. Then, on the grander perspective, so hindi lang yun, yung salaysay na yun, mayroon pang grander perspective doon. The inclusion of Ruth, so sino si Ruth? Pagtingnan natin, so, marami palang part ni Ruth sa messianic line. Si Ruth po ay isang Moabite. Ito interesting dito, no, sa salaysay. Dahil hindi siya Jewish. Pag sinabi sa nating Jewish, okay, kasi kabinang people ni Lord. Pero isa siyang Moabite. Ibig sabihin, hindi siya Jewish. Then, hindi siya Israelita, no? Non-Israelite siya. Was very significant. Bakit po? Dahil pinapatunayan lang ng Panginoon na yung entry ni Ruth doon sa messianic line was a foreshadowing of God's grand plan of uniting all believers, whether Jew, Gentile, Greek, Roman, or tayo Pilipino, anumang lahi, no, into the one body, the church, na kanyang tinubos ng Panginoong Kristo, ni-redeem niya ng kanyang banal na dugo. So makita natin yung grand plan ng Panginoon is hindi lang magtapos doon sa kanilang story, but may greater plan ang Panginoon, which is foreshadowing na kung saan yung Messiah, si Jesus, ay magagaling sa line ni David na kung saan great-grandmother niya si Ruth. So, ibig sabihin, nagko-connect yung salaysay. Kaya naging interesting yung salaysay ngayon. Kaya kahit madaanan mo yung ibang mga line doon, kaya sabi magiging ko sa inyo, si Obed, si Jesse, mahalaga din pala yun sa part ng line, ng messianic line, no? Or Messiah. Kaya isa yun sa significant. Kaya sa pagbasa natin, tingnan natin palagi itong, sabi dito, in every biblical story, there are 3 levels of significance. Amen? Ano po ito? God in holiness and grace, dealing with individuals. So yan yung una. Pangalawa, God working out His salvation history. Amen? Yung kanyang plano na kaligtasan sa sangkatauhan. Always yun, no? Sa part nung history na yun. Kaya nung minention ko kanina, isang history na hindi natin masyado na nababanggit, nababasa o napag-usapan. Pero yun pala ang isang plano ng Panginoon. Then, pangatlo, God bringing out His eternal glory. So yun po, no? May significant palagi yung binabasa natin ng mga biblical history. Kaya pag binasa natin, may deeper meaning palagi, no? Titingnan natin. Kaya nung nabasa natin ngayon, yung kay Ruth, ganun pala yung kahalagahan noon, yung love story nila. At napupunta doon sa Messiah, na kung saan si Jesus. No? So, nakukonect kay Jesus yung kwento nila. So,
Next po, number 3 na po tayo. What is the value and purpose of narrative? Ano ba yung kanyang value or yung kanyang layunin, no, ng narrative? So the narratives of scripture can serve the believer in many ways. So para sa atin ngayon, yung application niya, ano ba yung purpose niyan? Ano ba yung kahalagahan or value? Sabi dito, letter A, the narratives provide an account of God's redemptive plan for man work out in history. So yung pagtingnan natin yung Bible, it's about God redemptive plan sa sangkatauhan. Simula sa Genesis, di ba, bumagsak yung tao, nagkasala. Pag binasa mo yung Book of Revelation, kung paano niya tayo na-redeem, no? Sa kanyang pagbabalik muli. Ibig sabihin, yung buong Bible, it's about God's redemptive plan, no? Sa bawat sa atin. Kaya yung history noon, yung redemption, na tayo mismo, no? Sa katauhan. Then, the narratives help us to see history through God's eyes. So, makita po natin, no, yung mga salaysay, is hindi lang pala ito about sa tao na pinag-usapan, no? Kay Abraham or kay David. Kumbaga, in a God's perspective, yung plano niya na may sa katuparan, mangyari, no? Yung purpose niya at yung plano niya sa sangkatauhan. Then, letter C, the narratives provide examples to us. So, nagbibigay rin siya ng halimbawa sa atin of other men and women of faith from whom we can draw strength. So yun po, no, nabanggit ko kanina, pag nagtuturo tayo, pag nagbabasa tayo, ina-apply natin yung ating sariling buhay, yung nangyari sa buhay natin, pwede siya magiging learning natin na natututo tayo sa kanilang mga buhay. For example, sa Hebrews 11:2, no? Or sa buong kwento ng or salaysay, no, narrative ng Book of Hebrews, na kung saan sabi doon, by faith, itong mga tao na ito ay ganito ang kanilang ginawa. By faith, Abraham believed God. No? By faith, si Noah. By faith, si Enoch walked blameless, right, in righteousness. Then, marami pa. Sunod-sunod po, no? Si Moses, pinagpalit niya yung buhay niya sa Ehipto at talagang sumunod siya sa Panginoon at dineliver niya yung mga Israelita. So makita po natin yung mga kwento o yung mga salaysay dito sa narratives na ating binasa sa mga buhay ng mga individuals ay makakuha tayo doon ng mga positive example. Then, yung mistake nila, maging lesson sa atin. Kasi hindi naman sila perfect pag binasa mo yung mga kwento nila. May mga part sila doon na yung mga negative na nangyari sa kanila o yung mistake na kanilang nagawa, maging lesson yun sa atin na hindi natin maging tularan. But yung mga ginawa nila na tama or positive, yun naman nakukuha natin na example na dapat nating tularan. Amen? So yan po, hindi pala lahat, no? So, may isang example pa ako dito. For example, no, sa buhay ng ating mga biblical people, no, sa ating Biblia. For example, no, yung buhay ni Abraham at Isaac, Jacob, di ba? Nagpa-practice sila ng polygamy, no? So ibig sabihin, hindi lang isa yung wife nila. So ibig sabihin ba tularan natin sila dahil ginawa nila yon? So hindi po, dahil that's historical record. Ibig sabihin, hindi sinasabi ni Lord na yung ano yung nabasa mo, gawin mo rin. No, kaya di ba iba nag-reason, ginawa nila yung kaya pwede kong gawin. So ibig sabihin, mayroong historical records na nandiyan na yan, but mayroong hindi sinasabi na dapat gawin mo yon, no? So mahalaga po yon sa atin kasi pwedeng si Abraham naman ginawa niya yun kaya gawin ko rin. Amen. So hindi po ganoon yung pag-apply po natin sa buko, sa narratives, no, na ating nabasa. So yun nga, sabi ko nga, kung sila ay men of faith at nagawa nila ito, na pastor, nag-practice sila ng polygamy, bakit hindi namin mapapractice? So sabi dito, narration ito ng mga biblical writers natin about sa kanilang mga marriages, but hindi ibig sabihin na gawin din natin ito, no? So sabi dito, we have to distinguish between the Bible na ni-record sa Bible at yung mga bagay na inapprove ng Bible. So ang tanong, inapprove ba yon ng Bible? Okay? So then next po, the narrative can be a great tool to help people remember important spiritual lessons. So yung mga narrative pala o yung mga salaysay, nakatulong ito sa atin na malala natin yung mga lesson, spiritual, no? Mga lesson, yung buhay ng mga Israelita.
maraming lesson doon na matutunan tayo, no? So it's a great tool para sa atin. Sa mga reader tayo, yung mga interpreter, no? Na kung saan nakatulong sa atin yung mga buhay nila o yung mga event na nangyari sa buhay nila, lalo na sa mga Israelita, no? Yung mga na-mention natin kanina. Then, the narratives provide visual illustrations of divine truth, no? So, yan po, no? Sa letter D po tayo. Okay, so letter D. Thank you very much. So the narratives provide visual illustrations of divine truth. So yung blank po natin dyan is visual, no? So merong gustong ihayag ang Panginoon yung divine truth, no? So naging visual dahil makita mo doon yung salaysay, yung kwento ng mga buhay nila nangyari, no? In literal na nangyari sa historical records. So mga illustration ito kasi pag sinabi nating divine truth, spiritual truth, di naman natin ma-visualize yun kung walang nangyari dito sa earth, no? Kaya yung mga history nila, bibigay siya sa atin ng visual illustration na yung mga buhay nila, yung mga event na nangyayari. Then, the narrative assists in New Testament believer in learning from the positive example or mistake of others. So yan po, nabanggit ko kanina. So matututo tayo doon sa mga gandang mga halimbawa nila at matularan, no, yung mga gandang halimbawa nila at matutunan natin o maging lesson sa atin yung mga mistakes naman nila, no? Okay, so yan po ang isa sa kahalagahan din ng mga narratives or salaysay sa ating Biblia. Then letter F, the narratives can be a good tool to remember yung kanina pala nabanggit ko na ito. Important spiritual lesson. So nagbibigay sa atin ng spiritual lesson itong mga salaysay sa buhay nila. At then number 4, what process is involved in interpreting the narrative? So ano daw yung proseso, no, na kasama dito sa pag-interpret ng narratives? Letter A, seek to understand the natural setting of the narrative. So unawain natin yung setting. Parang sa parable na pinag-aralan natin last time, no, meron siyang setting. So tingnan po natin yung setting ng salaysay, no, ng narrative. This includes understanding the historical setting of the narrative. So mahalaga yun. Bilang mga interpreter tayo, nasa modern kasi tayo na mag-interpret, hindi ka agad natin direct ito i-apply. No? Itong sabihin natin, ganito po kasi ngayon, i-apply ka agad natin. So kailangan natin yung process, yung tawag po na exegesis, no? Na kung saan titingnan natin yung setting, historical context, ano ba yung, bakit ba nakwento, naging pangyayari sa paligid or sino ba yung involved dito, mahalaga po yon sa ating bilang mga interpreter, no, sa pag-interpret natin sa mga narratives. Then, okay, this includes as things. Example natin doon sa nabanggit ko kanina na historical setting, kasi mahalaga, di ba, yung setting ng kasaysayan. Sabi dito, example, specific places. Saan ba naganap yung history na ito, itong kasaysayan na ito. Then yung geography. So mayroong siya, di ba napag-aral natin last time, yung historical context, yung cultural context. So yung geography, mahalaga din siya. Yung objects, yung mga involved doon sa event na yon or sa pangyayari na yon, mga activities na nangyari, yung custom, no? So mahalaga ito, yung mga customary nila. So mahalaga po sa ating pag-interpret, kasama po ito dito sa historical setting. So ano po yun? Places, yung kung saan lugar. Kaya pag nagbasa tayo, hindi kaagad tayo direct na mag-interpret. Ito pala yon. So kailangan tingnan muna natin yung historical setting. So parang sa context, no? Context rule. Titingnan muna natin yung konteksto ng isang passage. So dito rin po, tingnan natin historical setting. Then, after ng customs, social values, politics, so included dyan, no? Sa ibig sabihin, titingnan mo ang kabuuan, hindi lang yung ano yung nangyari, sino yung involved doon na dalawang tao or yung isang pamilya or isang nation na involved. Titingnan mo lahat yun, yung historical setting. So, ganun pala sabi nating kadetalyado, no? So, ganun po sa ating hermeneutics na kaya mag-arrive tayo sa tamang interpretasyon dahil inano muna natin, kumbaga inisa-isa natin yung proseso, hindi tayo dumiretso kaagad, no? Kaya ang ano po yan, exegesis po yan, no? Dadaan ka doon sa
sabihin natin, original setting. Sino yung nagkwento, sino yung involved doon sa salaysay, ano yung mga pangyari. So ito po mahalaga, no? Social values, politics, world events. I-acknowledge natin yon sa pag-interpret natin. Then, number 2, this includes understanding the various character involved in the narrative. So yung mga character, no? Yung mga nabanggit ko na kanina sa ating introduction, na mahalaga yung sa narratives, sino yung mga tao na involved doon, yung mga character, no? Na involved doon sa salaysay. Dahil sa bawat character na yon, mayroong gustong iparating ang Panginoon na ihayag doon sa mga individuals na yon. Yung nabasa natin kanina, no? Yung guidelines. Na si Lord nangungusap sa mga individual, si Lord nangungusap sa as a nation, at gusto niyang ihayag yung kanyang sabihin natin grand plan or grand purpose para sa mga tao. Then, this includes the plot line and how this narrative fits into God's plan of the ages. So, ibig sabihin, pag binasa natin yung salaysay ni Abraham, salaysay ni David, titingnan natin, ano ba yung, kumbaga, yung plano ng Panginoon dito. Hindi lang pala about doon sa sa history nila, magtatapos tayo sa salaysay nila. Yung kabuuan, nabanggit ko palagi nung kanina, yung God's plan for the ages. Ibig sabihin, hindi lang sa time nila, nung kanilang generation. From generation to generation, titingnan natin from the ages hanggat sa atin, hanggang in the future. No? So, ganun yung tingin natin, yung God's grand plan palagi. Kasi sabi ko nga, sa bawat salaysay na ating binasa, na ating na-interpret, God is involved palagi dyan. Yung plano niya, yung purpose, kaya inihayag niya sa atin ito. Okay, so this includes the plotline. Pag sinabing plotline, alam niyo yung balangkas ng salaysay, no? Ibig sabihin yung gustong iparating ng Panginoon sa story na yon, no? Na about ni Abraham, about ni David, about ni Moses. So yung plotline doon, makuha po natin. Kaya nung nabanggit ko sa inyo kanina, ang plotline doon is yung kwento ni Ruth. Hindi siya love story, baka sabihin natin romantic naman sila. Of course, part yun. Pero ang plotline doon is the Messiah, no? Yung Messiah line na na-preserve hanggat sa pagdating ni Jesus, no? So makita natin doon kung gaano ka amazing si Lord, no? Na ano niya yung salaysay na yon, ano niya sa mga writer, yung sumulat through the inspiration of the Holy Spirit, para sa atin yun, of course, para sa katauhan yun, no? Yung nais ng Panginoon. So, yung grand plan niya. Okay. So, anong oras na po? Ay, 10, ano pala? Sorry. Napahaba tayo. Okay, sige po. Brother Mike, Pastor, maraming salamat po, no? At thank you. ng ating pinag-aaralan, mga kapatid, ano? Pero para makainom naman ng tubig si Pastor at maka-restroom break ang mga kapatid. 5 minutes po, balik po tayo. Thank you very much. Then, what is the flow of action? Sa pangyari, no? Pag tinignan mo kasi, pag nagbasa ka ng salaysay, siyempre hindi ka nang pwedeng magbasa agad sa gitna, no? Yung maunawaan yung buong salaysay. So magsimula ka sa entirety ng salaysay, babasahin, maunawaan mo yung flow of action, no? Then, who is acting upon whom is the action being made? Diba? Pag tingnan mo, sino ba yung main character dito? Sino naman yung kanilang mga sub-character, no? Or sabihin natin, sino ba yung tinutukoy dito sa kabilang side, no? So usually, pag pinag-usapan yung isang character sa Bible, mahalaga din na alamin natin yung other side, no? Sa character. So whom is the action being made? Then, what is the point of conflict or tension? So bakit sila nagkaroon ng giyera? Bakit sila nagkaroon ng awayan? Ano ba yung nangyari talaga doon so kailangan natin suriin din yun bilang interpreter, no? Para makuha natin yung kabuuan niya, yung right application or right interpretation, then of course yung right application. So what is the point of conflict or tension, no? So ano ba yung pinag-awayan nila doon? Ano ba yung bakit may tension, may conflict, no? Sa salaysay na ito. So mahalaga po yun. Then, how does the story came out to a place of resolve? Paano ba na-resolve, no? Yung kanilang conflict? Then, how does this event relate to what has gone before? So paano mo ma-relate itong event na ito doon sa
mga nangyayari din na maaaring konektado pala itong event na ito, no? Na nabasa mo sa isang narrative. Hindi lang pala ito as part, but may kabuuan pala ito. Isa lang ito sa event na gustong ihayag ng Panginoon sa atin. Sabi dito, to what follows? Ano yung susunod? So, para tayong, alam niyo, para tayong investigador, kung sa atin pa dito. Hindi lang siya na basta kwento yan, okay na, i-interpret ko na. Kailan pala yung mga detalye na ito. So, dyan po sa exegesis po yan, no? Ibig sabihin, anuhin natin. Kaya ganun tayo, no? Yung masuri tayo para right interpretation na makuha natin, no? So, hindi tayo ma-out of context or misapply natin yung word of God or misinterpret. So, is there anything in the recording of this event that reflects God's attitude toward the person or the action? So, sa pagbasa mo pala, hindi lang about ito sa character na involved, kundi titingnan din natin, nagre-reflect ba ito sa attitude ng Panginoon, sa character ng Panginoon, toward that person or sa action na kanilang ginawa. So, ini-involve natin ngayon ang Lord, no? Sa ating binasa. So, yun ang mahalaga doon, yung main natin na object is God, no? So, ano ba yung connection dito? Ano ba yung attitude na toward that person or action na makita natin dito sa salaysay na ito? Then, are there any other verses that shed light on this passage? So, makita nyo po, no, sa isang salaysay, actually, mayroon siya mga parallel verses na kung saan magpapatunay doon sa salaysay na yon. Iko-connect ka doon sa mga parallel verses. So, ibig sabihin, interpret scripture, tutulungan ka na ma-interpret ng tama yung binasa mo na salaysay, kasi kung may kulang, maaaring doon pala sa isang salaysay naman na doon inihayag ng kabuuan, no? So maging aware tayo doon na pag parang kulang tong salaysay na ito, parang may kulang dito. Then titingnan natin na may i-shed light yan sa other passages. Kaya mahalaga yun, yung parallel verses na magko-connect, magpapatunay doon sa salaysay na yun or magkumpleto sa salaysay na yun. Then letter C, seek to discover. Okay. Nakikita nyo ba dyan sa inyo yung ating PowerPoint? Sige lang po, picturean nyo or isend ko na lang po sa inyo yung ating slide, no? Yung ating PowerPoint. So, seek to discover what issues are at play in the narrative. So, i-discover natin ano ba yung mga issue doon sa salaysay na yun na ating binasa. Okay. As part of our engagement with the story and part of our response to it, so kasi para tayo is original reader, no? Modern reader tayo. Yung binasa natin is ancient na history. Ibig sabihin, noon pa yung nangyari, thousands of years, hundreds of years. So malayo yung gap natin sa kanila. So bilang mga reader, kailangan natin, paano tayo ma-engage doon sa binasa natin, ano mang connection ko dito, kwento nila yun, noon pa to, matagal na, hundreds of years, no? So paano tayo makarelate doon sa story nila, sa history na binasa natin or sa salaysay ng isang tao o isang pangyari. So kailan mahalaga dito bilang interpreter, bilang modern reader tayo, kinakailangan sabi dito, we need to ask how the narrative engages human needs. Kasi pag nakuha mo yon na itong salaysay na ito, paano ba ito nagkukonek doon sa pangailangan ng tao? Kasi konektado na tayo doon. Ibig sabihin kasama ka na doon sa kwento na yon. So hindi mo siya directly kinuha, pero once na nag-engage na doon sa pangailangan ng tao, sa wants, sa longings, or sa sins, sa failure, sa ambitions, emotions, all of those things are part of the human existence. So dahil tayo ay tao, nakarelate tayo doon na kahit matagal na ito na pangyayari, matagal na ito na event or salaysay, pero dahil lahat ito, the same naman yung need ng tao, no? Hindi naman nagbabago. Maaaring sabihin natin, yung panahon nila, ibang generation. Tayo, modern reader, still, need natin ito, longing natin, ambition. So, doon tayo nakaka-relate ngayon. Ibig sabihin, pag nagbasa tayo, kasi pag tingnan mo, ano bang connection nito sa kwento? Sa salaysay nito sa buhay ko. Diba usually ang tanong natin, how can I apply this passage sa buhay ko? So, mahalaga ito bilang mga modern reader or modern interpreter, tingnan natin kung paano ma-engage itong salaysay na pag kailangan ng, ano ba yung human need ng tao? Kailangan nila ang Diyos.
So ako kailangan ko rin ng Diyos, no? So nakaka-relate ka doon, na engage ka doon, no? So yung issues doon sa narrative na pinag-uusapan, no? So mahalaga po 'yon para makarelate tayo or ma-engage tayo doon sa salaysay na 'yon. Parang gusto mo kasi maging part ka doon. Ano ba yung connection ko dito? Ano ba yung relation ko dito sa binabasa ko na salaysay? Amen. Then sabi ito ni Dennis Bratcher, no? Then letter D, seek to understand any key or unique words that are used by the writer to record this event. So may sometimes gumagamit yung mga writer natin, sino ba yung sumulat, yung ba sa four gospels, si Matthew, Mark, Luke dyan, or sa Book of Acts, si Dr. Luke, no? So may mga words sila na ginagamit na kung saan mga unique na words na ginamit nila, but mahalaga po yun, no? Sa mga writers at sa narratives. Kaya maging aware tayo doon sa mga ginagamit nila. Of course, alam natin Hebrew, Greek, Aramaic, yung mga words na ginamit nila. But may mga keywords sila doon na unleash siya or mag-open siya doon sa nais ng salaysay na iparating sa atin. So maging aware tayo doon, no? Yung mga ginagamit ng writer. Seek to find God in the narrative. So ito yung mahalaga din sa pagbabasa natin. Hanapin natin ang Panginoon. Kaya nabanggit ko sa inyo isa sa maging exciting tayo sa pagbasa ng Old Testament. Pag tiningnan natin yung God is working out para sa Messiah, no? Ma-preserve yung messianic line na hanggat ipapanganak siya. Kaya pag tingnan natin sa Old Testament, paano mo hanapin ang Panginoon? Of course, si Jesus, sabi ng ating Bible, no, nandyan siya palagi sa lahat ng books of the Bible. Jesus in the scripture, of course, yung ano pa siya, hindi pa siya pinanganak, no? Yung sabi natin pre-incarnate Jesus, nandyan na siya, of course, sa Old Testament. So paano natin siya mahanap sa salaysay? Isa yun yung Messiah, no? Yung foreshadowing sa kanya na kung saan sa mga events na yon, sa mga story ng mga buhay ng mga biblical characters natin, yung Messiah is palagi doon, no? So ibig sabihin hanggat sa pagdating ng Panginoong Kristo, so siya yung main character, no, na ating hanapin palagi. Ano ba yung part ng saan ba dito yung sabihin kong mahalaga na significance dito sa kwentong ito? Involve natin palagi ang Diyos. No, kahit sa Book of Esther, pag binasa mo, sabi ng mga Bible scholars, kahit basahin natin, no, yung Book of Esther, wala yung pangalan ng Diyos doon, hindi nabanggit. Pero hindi ibig sabihin na hindi involved ang Panginoon sa kwento ng mga Israelita at si Esther, but behind the scene, no? Of course, He's working in sovereign God, His power, no, paano niya niligtas ang mga Israelita, mga Jewish people, at ginamit niya si Esther, no? So kahit hindi na-mention yung pangalan ng Diyos, pero working behind the scene, no? Alam mo, kahit pero nandyan siya. Okay. So kailangan mahanap natin doon sa salaysay. Seek to determine what part of the narrative has a meaning for us today. So yun, no? So maging sa pag-interpret mo, galing doon sa mga question, galing doon sa proseso na flow of action, then ngayon, nakarelate ka na ngayon. Ano ba yung relasyon nito sa akin? Ano ba yung connection sa aking binasa ngayon na narrative, no? So, ano yung meaning niya sa atin today? So, ganun po, no? Kaya mahalaga, lalo na sa ating hermeneutics, na sa pag-interpret pala natin sa mga passages, hindi siya direkta. Na kung ano lang nabasa natin, yun na yun. Basta, depende kung anong pag-interpret ko nito, paano ko ito i-relate, i-apply sa aking mga listener. Kailan pala mahalaga yung mga proseso na yon, yung mga guidelines, yung context, historical setting, then makuha natin yung tamang application sa atin ngayon. So maaaring gamitin natin mga principle, no? So next po. So magbigay muna ako ng example po dito, no? Kung saan halimbawa sa ating four gospel. Of course, alam natin, no? Example bago tayo doon sa next natin. Example natin sa four gospels. Ano yung four gospels? Matthew, Mark, Luke, John. Pag tingnan natin yung gospels, naka-sentro siya kay Jesus, no? Yung about sa narrative about Jesus' life, yung kanyang birth, yung kanyang death, at yung kanyang resurrection, no? Yung kanyang mga ginawa, yung healing, yung course the work of Jesus, no, sa nung time na nandito siya sa earth. So sabi dito, yung four gospels, hindi lang siya about biography of Christ. No, kasi pag tiningnan mo, pag binasa natin yung four gospels,
hindi siya lahat na kung anong ginawa ni Jesus nung maliit pa siya, nung lumalaki siya. Hindi na sinulat lahat doon, no, yung kwento na nung 12 years old siya, 13, 14, 15, anong ginawa niya. But pag binasa natin yung gospel, nakafocus siya doon sa, sabihin natin, yung last and final week of Jesus' life. Binigyan ng diin ng mga ating sa gospel natin writers, yung time na kung saan, yung weeks kung saan malapit na siya ipako sa cross at mamatay doon sa cross, no? Namatay sa cross at muling nabuhay. So binigyan niya lang ng diin dahil ang narrative na ito ay hindi lang parang i-inform lang tayo na may pinanganak na Messiah at siya po ay pangalan niya si Jesus at ito po yung buhay niya. Para bang kung tayo sa mundo, halimbawa itong taon ito sikat na sikat, kukunin mo yung kanyang story simulan pinanganak siya hanggat lumaki siya, then hanggang sa naging sikat siya or naging famous. Pero yung kay Jesus, makita natin na hindi lang siya about biography. Kung mayroong gustong iparating o ihayag ang Diyos, sabi dito, the narratives of the four Gospels are rather carefully selected stories. No? So alam po natin yung mga stories sa ating Gospel. To tell the readers one primary fact. Tayo po yun, no, na nagbabasa about sa mga salaysay doon sa ating Panginoong Hesus. That Jesus is Christ, the Son of God, and the Savior of the world. Sabi sa Matthew 16:16. So ito yung, kung sabihin mo, itong salaysay, ito yung goal niya, na kung saan maihayag na si Jesus is Christ, the Son of God, and the Savior of the world. So ibig sabihin, may grand goal itong salaysay na hindi lang pala hanggang dito lang na makilala lang natin sino yung tatay niya, sino yung nanay, ano yung kanyang mga ginagawa nung time na yun. But tingnan po natin yung time na kung saan yung last and final week ng buhay niya, doon binigyan ng diin. Dahil ito yung salvation natin eh. Dito yung purpose niya kung bakit siya dumating sa mundo, no? To save the humankind. Tayo po yon, the sinners, no? Iligtas niya ba't sa atin. So ibig sabihin yung narrative na yon, konektado siya sa buong grand plan ng Panginoon from Genesis to Revelation, the redemptive history of humankind. Kaya nga, sa gospel, hindi palang tapos doon. Patuloy mo yung basahin, Book of Acts, then hanggang sa Epistle of Paul, then of course sa Book of Revelation, nandoon pa rin yung pagliligtas sa sangkatauhan. So yun ang grand plan ng Panginoon o yung redemptive purpose ng Panginoon doon sa mga narrative na nabasa natin. So yung four gospels pala is, yung primary fact niya is Jesus is the Christ, Son of God, and the Savior of the world. Amen? So, nag-connect po siya sa ating grand plan ng Panginoon, redemptive history. Then, isa pang example, halimbawa sa Book of Exodus naman tayo nagbasa, no, sa Old Testament. Hindi lang about yung Exodus na sasabihin sa atin na ito yung buhay ng mga Middle Eastern life, yung kanilang kultura, yung kanilang history. So hindi lang doon nagtatapos yung salaysay, no, kung bakit mayroong Exodus. Ang sabi dito, yung story of Israel, no, of course Israelita, sa Exodus from Egypt is meant that rather as God's self-revelation. So nabanggit ko na kanina na yung purpose is to glorify His name, ng Panginoon. So hindi lang about pala doon sa mga miracle na ginawa niya. Of course, part yun. But maihayag na may Diyos na makapangyarihan, sovereign God, at mag-glorify ang kanyang pangalan. At sabi dito, Israelites and the Egyptians and all the nations may know. So hindi lang Israel na malaman nila na ito yung Diyos na pinaglingkuran nila, totoong Diyos na makapangyarihan. Pati sa mga Ehipto, no, sa Egyptians. And all the nations, sa lahat ng nation, hindi lang Israel or Egypt, lahat ng mga nations. Sabi dito that malaman nila that God alone, not idols or demonic spirits, has absolute and sovereign power over the forces of nature and over men and nations. So ibig sabihin, inihayag ni Lord yung kanyang absolute power, yung kanyang sovereignty. Of course, hindi lang yun, yung kanyang pag-care sa kanyang mga anak. Of course, yung gaano inalagaan yung kanyang people na Israel, no? Ng Israelita. Of course, hanggang sa atin. So may kita natin doon yung purpose ng salaysay na yon, yung kwento ng mga Israelita na pinapakita niya na mag-glorify ang kanyang pangalan at makilala siya sa buong mundo na siya yung Diyos na makapangyarihan, absolute, then absolute power, then sovereign, no? So yun ang parang
titingnan natin yung deeper doon meaning doon sa salaysay na yon. Okay? Then, next po, what are some cautions? So, sa narrative, marami tayong natutunan, no? Mga guidelines, ano yung purpose, ano yung kahalagahan nito para sa buhat sa atin bilang mga readers, bilang interpreter. What are some cautions? So, may mga caution din, no? Sa narrative. Okay. When it comes to interpreting the narrative, so nasa ano na po tayo, Brother Mike? Letter B, number 5 na po, no? So, ito po yung last natin. Letter B, V, 5. Okay. What are some cautions when it comes to interpreting the narrative? So, ibig sabihin, may mga guidelines, may mga goal, yung ating pag-interpret sa narratives, mayroon din pong caution. So, ibig sabihin, may mga warning, no? May mga danger doon sa pag-interpret. So, there are some cautions that the interpreter must be aware when interpreting the narrative portion of the scripture. So, kasi, itong narrative, ito yung madaling interpret. Kasi nandyan na yan eh, yung historical record, no? Babasahin mo na lang siya at unawain. Pero po, may mga caution din. At sabi dito, do not seek a symbolic interpretation of a natural events unless the Bible itself instruct to do so. So, ibig sabihin, yung unang nating approach is literal, no? Unless kung hindi siya, mag-contradict siya doon sa unity of the scripture, no? Doon tayo mag-symbolic. Pero as long as nandyan yung historical records, totoong pangyayari, maaaring extraordinary siya, miracle, maniwala tayo doon that it is a historical record. No? So malaga yun. Kasi pwede kasing i-symbolic mo siya. Di ba nabanggit ko kanina, may example ako sa inyo na paano niya in-interpret yung pagpakain ni Lord ng 5,000 men. So kasi hindi niya ma-accept yung miracle na it's the power of God na kaya niyang i-multiply yung loaves, yung tinapay at saka yung isda para mapakain yung 5,000 men at sobra pa, no? So it's a historical record of God's power and sabihin nating miraculous power of God. So ibig sabihin, huwag mo i-symbolic siya dahil literal siya, no? Na nangyari talaga. Okay, so isa po 'yun sa caution sa atin. Na wag natin mag-seek ng symbolic, ibahin natin yung meaning because it is literal already, no? Okay. Understand that most but not all the narrative material is presented in a chronological or sequential way. So, ibig sabihin, hindi lahat. Kasi pag nagbasa tayo ng salaysay, di ba, titingnan natin sa simula, dapat ano siya, tuloy-tuloy hanggang sa ending. So, hindi lahat, sabi dito, is presented in a chronological or sequential way. So, acknowledge po natin yung maging aware tayo doon na as long as it is a historical record, maaring iba man yung pagkakwento ng isang writer natin, i-accept natin ito as historical record because it is the inspiration of the Holy Spirit sa mga Bible writer. Sabihin natin, ay baka nagkamali lang si John o nagkamali si Matthew. So hindi po sila magkakamali dahil ang sa kanila nagbigay ng inspiration, nag-guide sa kanila habang sumusulat sila is the Holy Spirit, no? So hindi siya magkakamali, walang error dahil God yun yung nag-direct sa kanila na isulat ito or nag-inspired sa kanila. Then, focus on what the narrative says, not on what you want the narrative to say. So, ganun din sa pagbabasa natin, no? Mag-focus ka kung anong sinasabi nung salaysay at paniwalaan natin. Hindi ibig sabihin kabaliktaran na ano ba yung gusto kong gawin dito sa narrative story, no? So, ibig sabihin ko ano na yung salaysay doon, yun ang interpret natin, no? So, not on what you want the narrative to say. Kasi maging eisegesis siya, na hindi siya exegesis. So ano yung nakasulat doon, yun na yun. Historical record na yun. So paniwalaan natin, interpret natin according to that historical record. Then, dyan po tayo, magtatapos pala sa gabing ito, doon sa caution. So dito po as a summary, mahalaga po itong narratives kasi po, nabanggit natin kanina, halos 35% ng ating Bible is narrative. So mayroon tayong mga guidelines kanina, i-review siguro nyo po, review natin about isa, na kung saan bago tayo mag-interpret, dahil madali siya, kasi salaysay siya, di ba? Pero may mga caution din, no? Na kung saan, mahalaga dito, mayroong guidance ang Holy Spirit. Kasi may mga, yung na-example ko sa inyo kanina, kailangan natin ng faith as a believer,
na pag binasa natin itong mga salaysay na kahit mga extraordinary, supernatural, kailangan nating paniniwalaan, no? So yung example ko sa inyo kanina, kung sinabi ng historical record na si Jonah ay nasa tiyan ng isda for 3 days, naniniwala ako by faith, no? At talagang nangyari 'yon, no? So kung nahati ang dagat, the Red Sea, kayang-kaya gawin ni Lord 'yon. No, wala imposible sa kanya. Nangyari 'yon. Kasi maraming nagko-question, no? Yung mga atheists, mga hindi naniwala sa Diyos, sa Bible, no, na ano 'yon, kwento-kwento lang 'yon. But hindi po. Kailangan natin paniwalaan ng lahat ng kasulat sa Bible, may integrity ito at absolute yung power ng Panginoon na kaya niyang gawin ang lahat na gusto niyang gawin at ihayag sa atin. So by faith, panampalatayaan natin that all scripture is God-breathed, inspired by God, at yun ang sole authority, no, yung Bible. At lahat ng mga records diyan ay true, no? Totoo yan lahat. So hindi natin ma-question yung mga historical records diyan o yung mga narrative na nabasa natin sa ating Biblia. Amen? So yan lang po. At may question o may karagdagan, ibigay ko na po sa inyo. At kung may gusto kayong i-share, no, sa natutunan natin ngayon sa narratives or sa laysay ng ating Biblia, pwede po kayo mag-share. Pwede, Mike? Yan, thank you so much po, Pastor. Yan, ganda po ng ating napag-aralan ngayon. Ano? Ito po ay isang genre ng Bible, ano, narrative. At ang ganda ng mga shinare kung bakit ito mahalaga, ano yung